Isang gabi, habang nasa hapagkainan ay masayang naghahapunan ang mag-inang Aling Magda at Kayla. Ang bilis ng panahon, anak. Parang kailan lang, bata ka pa. Pero ngayon, gagraduate ka na ng college at summa cum laude ka pa. Excited na nga ako umakyat sa stage at sabitan ka ng medal. Bukas sa bukas, bibili ako ng damit sa ukay-ukay. Kailangan maging presentable ang itsura ko sa araw ng graduation mo. Magiliw na sabi ni Aling Magda. Proud na proud ito sa achievement na nag-iisa nitong anak na si Kayla. Hindi na po kailangan. Dito ka na lang pa sa bahay. Walang emosyong sambit ni Kayla. Pero, bakit anak? Gusto kong mapanood ang graduation ceremony mo. Hindi po ikaw ang kasama kong aakyat sa stage, kundi ang boyfriend ko si Edwin. Pero ako ang nanay mo. Ako rin ang nagpaaral sa'yo. Nagpakahirap ako magtinda sa palengke para magkabayad ka ng enrollment fee. Mariing saad ni Aling Magna. Alam ko po yun, pero buo ng desisyon ko. Si Edwin po ang inspirasyon ko sa pag-aaral. Kaya siya ang gusto kong magsabit ng medal sa akin. Giit ni Kayla. Parang sinaksak ang puso ni Aling Magda habang pinapakinggan ang sinasabi ng anak nito. Hanggang sa namuo ang luha sa mga mata nito. Pero, hindi ko pa rin naiintindihan. Bakit mas pinipili mo ang boyfriend mo kaysa sa akin? Na nanay mo? Dahil ayaw kong makita ka ng mga kaklase ko. Simula noong bata pa lang ako, pinagtatawanan ako ng mga kaklase dahil sa itsura mo. Sinasabi nila na mukhang halimaw ang nanay ko. Ayokong laitin nila ako sa araw ng graduation ko. Kaya mas maganda kung hindi ka nalang pupunta. Giit ni Kayla. Ganoon ba? Porket ba kuba ako at kulubot ang balat ko, ay mukha na akong halimaw para sa'yo? Mas mahalaga ba para sa iyong opinion ng mga kaklase mo kaysa sa nararamdaman ko? Umiiyak na tanong ni Aling Magda. Nay, importante ka rin para sa akin. Pero ayoko talaga mapahiya sa araw ng graduation ko. Naiintindihan ko, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko na umattend ang graduation mo. Makakaasa ka na hindi mo ako makikita roon. Sabi ni Aling Magda habang nanginginig ang boses. Salamat po, Nay. Pero sana hindi ka po galit sa akin. Oo naman. O siya, papasok na ako sa kwarto ko. Ikaw na bahala maghugas sa mga plato. Wika ni Aling Magda at nagmadali itong pumasok sa silid nito. Naiwan naman sa kusina si Kayla. Nagigilty siya dahil nasaktan niya ang nanay niya. Pero mas pinili pa rin niyang panindigan ng kanyang desisyon. Kinabukasan, sumapit na ang araw ng kanyang graduation. Katulad ng ipinangako ng nanay niya, ay hindi niya nasilayan maski ang anino nito. At habang umaakyat sa entablado, ay masaya siyang nakakapit sa braso ng nobyo niyang si Edwin. Sa Maynila ito nagtatrabaho, pero pumunta ito sa Zambales para lang sa kanya. Nang matapos ang seremonya, ay kumain sila sa restaurant para mag-celebrate. Ang ganda naman dito. Masasarap din ang mga pagkain. Siguradong mahal dito, no? Bulong ni Kayla habang palingalinga sa paligid. Sakto lang. Afford ko naman ang presyo ng mga pagkain dito. Tugon ni Edwin, may kayabangan ang tono na pagsasalita nito. Kung sa bagay, malaki ang sweldo mo bilang operation manager. Sana makahanap din ako ng magandang trabaho. Madali lang yun. Matutulungan kitang makapasok sa kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Gusto ko sana yan. Pero sa Maynila ka nagtatrabaho. Hindi ko pwedeng iwanan ng nanay ko. Walang mag-aalaga sa kanya. Sagot ni Kayla. Silang dalawa na lamang ng nanay niya ang magkatuwang sa buhay. Namatay kasi ang tatay niya noong sanggol pa lamang siya. Pwede mo naman siyang iwanan sa mga kamag-anak niyo. Padalhan mo na lang siya ng pera kapag sumweldo ka na.
Pag-iisipan ko, kakausapin ko muna si nanay. Nag-aalangang sambit ni Kyla. Kyla, 22 years old ka na. Pwede ka na magdesisyon para sa sarili mo. Mas maganda kung pupunta ka sa Maynila dahil mas maraming opportunity doon. Ikaw din, hahayaan mo na lang ba na mabulok ka dito sa probinsya nyo? Siyempre hindi. Gusto ko pang mag-improve at lumawak ang mundo ko. Magagawa mo ang lahat ng yun kapag nasa Maynila ka na. Maniwala ka sa akin, ito ang makakabuti para sa'yo at sa relasyon natin. Nakakapagod na rin kasi ang long distance relationship. Saad ni Edwin at pinisil nito ang kamay ng nobya nito. Napaisip si Kyla sa sinabi ng kanyang nobyo hanggang sa nirealize niya na may punto ito. Isang gabi, kakauwi lang ng nanay niya mula sa pagtitinda sa palengke. Sinamantala niya ang pagkakataon para kausapin ito. Nay, pwede po ba kita makausap? Oo naman. Tungkol saan, anak? Nag-apply po ako ng trabaho sa Manila. Kanina po, naka-receive ako ng email mula sa kumpanya na pinag-applyan ko. At tanggap na raw po ako sa trabaho. Next week na raw ako magsisimula. Pero malayo ang Maynila. At saka wala tayong kamag-anak doon, kaya wala kang matitirahan doon. Pag-aalala ni Aling Magda. Pwede po akong tumuloy sa apartment na inuupahan ni Edwin. Nangako siya na tutulungan niya ako habang hindi pa ako nakakapag-adjust sa buhay Maynila. Tila nagpanting ang tenga ni Aling Magda kaya kumunot ang noo nito. Ano? 5 buwan mo palang karelasyon ang lalaki niyon. Tapos makikipag-live-in ka na sa kanya? Kung tutuusin, hindi pa natin siya masyadong kilala dahil ilang beses pa lang siyang dumalaw dito sa bahay. Sorry, Nay. Pero nakapagdesisyon na po ako. Sasama ako kay Edwin papuntang Maynila. Giit ni Kyla. Seryoso ka ba? Mas pinipili mo na naman ang boyfriend mo kaysa sa akin? Mas mahalaga pa talaga siya kaysa sa akin? Paghihinakit ni Aling Magda. Nay, pinipili ko pong sarili ko. Gusto kong gumanda ang buhay ko. Kaya pupunta ako sa Maynila. Mariing sabi ni Kyla. Humugot ng malalim na hininga si Aling Magda, tsaka nagsalita. Kung sa bagay, malaki ka na. Hindi ko na mapipigilan ang gusto mo. Salamat po, Nay. Pangako, palagi kitang tatawagan para hindi ka malungkot. Matipid na tugon ni Kyla. Alam niyang nagtatampo pa rin ng kanyang ina, pero wala siyang oras para aluin ito. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at nag-impake ng mga gamit. Dumaan ang mga araw hanggang sa bumiyahin na si Kyla papuntang Maynila. Sa kabutihang palad, naging maayos ang pagtatrabaho niya bilang supervisor. Gusto niyang makaipon ng pera, kaya madalas siyang mag-overtime. Isang gabi, kakauwi niya lang galing sa trabaho. Pagkabukas niya ng pinto, ay napansin niya ang isang pares ng sandal sa sahig. Naisip niya na baka bumisita ang kapatid na babae ni Edwin, kaya ipinagkibit-balikat niya lang iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng pinto ng kanilang kwarto. Habang nakatayo, ay nakarinig siya ng babaeng umuungol, kaya kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at nanlumo siya sa kanyang nasaksihan. May katabi na babae sa kama si Edwin at kapwa walang saplot ang mga ito. Mga baboy! Nakakadiri kayo! Kyla, bakit nandito ka? Akala ko ba mag-overtime ka? Natatarantang saad ni Edwin. Agad itong nagtapis ng tuwalya. Nagtalukbong naman ng kumot ang babaeng kasiping nito. Mabuti na nga lang hindi natuloy ang overtime ko. Kung nagkataon, hindi ko mahuhuling kalokohan nyo. Sarkastikong sambit ni Kyla. Wait lang, wag niyo akong idamay sa awin yung dalawa. Hindi ko alam na may sabit pala si Edwin. Nagkita kami sa bar kanina. Nagpakilala siya sa akin at sinabi niyang single. Hanggang sa nagkayayaan kaming mag one night stand at dinala niya ako dito.
Paliwanag ng babae habang nagsusuot ng damit. Diyan na nga kayo? Labas ako sa lover's quarrel nyo. Gusto sanang sabunutan ni Kyla ang babaeng nakasiping ng kanyang boyfriend pero tila na estatwa ang buong katawan niya. Huli na nang mamalayan niya na nakaalis na ang babae. Kyla, I'm really sorry. Promise, hindi na ito mauulit. Babawi ako sa'yo. Sabi ni Edwin habang hinahaplos ang mukha ng dalaga. Tama ka, Edwin. Hindi na ito mauulit. Dahil nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Mariing sabi ni Kyla at tinabig niya ang kamay na binata. Pero, hindi mo na ba ako mahal? Naluluhang wika ni Edwin. Mahal kita. Pero hindi ako tanga para magpauto ulit sa'yo. Hindi mo lang ako niloko. Ininsulto mo rin ako dahil nagdala ka rito na ibang babae. I can't believe this. Pagkatapos ng mga naitulong ko sa'yo, basta mo na lang akong hihiwalayan. Inis na saan ni Edwin. Nagpapasalamat ako sa mga naitulong mo sa akin. Pero hindi iyon lisensya para lokohin mo ko. Agad na nag-impake na mga gamit si Kyla. Muli naman siyang pinigilan ni Edwin. Pero pinanindigan pa rin niya ang kanyang pag-alis. Nag-check-in muna siya sa mumurahing hotel at doon siya inilabas ang luha na kanina pa niya pinipigil. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinagtaksilan siya ni Edwin. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay niya ang tumatawag. Wala siyang gana makipag-usap pero paulit-ulit na nagring ang kanyang cellphone kaya napilitan siyang sagutin iyon. Nay, hating gabi na. Pero bakit tumatawag ka pa? Hindi mo man lang ba naisip na nagpapahinga ako? Inisasampit niya. Sorry anak, itatanong ko lang sana kung kailan ka magpapadala ng pera. Pambihira! Palagi kang humihingi ng pera sa akin. Ipapaalala ko lang ha, hindi ako ATM. At saka, mahirap kumita ng pera dito. Anak, huwag ka namang magalit. Nagbabakasakali lang naman ako eh. Pero sige, hindi na kita kukulitin. Pasensya na dahil naistorbo kita. Malungkot na saan ni Aling Magda, saka pinatay nito ang tawag. Inoff na rin ni Kyla ang cellphone. Alam niyang mali na pinagbubuntunan niya ng galit ang nanay niya. Pero hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Na-overwhelm siya dahil sa sobrang dami na nangyari ngayong araw. Kinabukasan, naghanap siya ng mauupahang apartment hanggang sa nakita niya ang isang establishment. Parang sinuwerte siya dahil mura lang ang renta at malapit yun sa pinagtatabahuhan niya. Imbis na magmukmok ay nag-focus na lang si Kyla sa pagtatrabaho. Palagi niyang nakikita sa kumpanya si Edwin pero iniiwasan niya ito. Mas dinalasan niya rin ang pag-overtime at kapag day off niya ay umi-extra siya bilang event host. Masyado siya naging busy kaya mas lalo siyang nawalan ng oras para sa nanay niya. Hindi nga rin niya namalaya na lumipas na ang 5 buwan. Isang gabi, kakatapos na ng duty ni Kyla. Habang naglalakad palabas ang kumpanya, ay nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niya ang kanyang tiyang Verna. Ito ang kapatid ng nanay niya. Nakatayo ito sa labas ng gate at halatang nilalamig ito. Tiyang Verna, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang address sa pinagtatrabahuhan ko? Tinawagan ko si Edwin at siya ang nagsabi sa akin kung saan kayo nagtatrabaho. Nagkahiwalay na pala kayo. Opo, marami po nangyari eh. Next time na lang po ako magkukwento sa inyo. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Pinapunta ko dito ng nanay mo dahil gusto kanyang kamustahin. Ilang buwan ka na niyang hindi mo kontak, kaya nag-aalala siya sa iyo. Pakisabi po sa kanya, ayos lang ako. Walang emosyon na sabi ni Kyla. Bukod doon, pinapatanong niya kung pwede siyang humingi ng pera. Kailangan niya ng 10,000 pesos. Biglang nagpanting ang tenga ni Kyla dahil sa kanyang narinig. Pambihira! Palagi na lang siyang humihingi ng pera sa akin.
Hindi pa niya naisip na kailangan ko rin mag-ipon para sa sarili ko? Mukha talaga siyang pera. Kyla, huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay mo pa rin siya. Paninita ni Tiyang Verna. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Palagi na lang ako nahihirapan ng dahil sa kanya. Simula pagkabata, binubuli ako ng mga kaklase ko dahil mukha siyang halimaw. Ngayong malaki na ako, pineperahan niya naman ako. Sana, hindi ko na lang siya naging nanay. Bulala si Kyla. Tama ka. Sana hindi na lang siyang naging nanay mo. Sana hindi ka na lang niya inampon. Kung alam ko lang na lalaki kang ganito, sana pinayuhan ko si Ate Magna na pabayaan ka na lang niya. Bulyaw ni Tiyang Verna. Hindi na ito nakapagpigil na isiwalat ang katotohanan. Po, ampon lang ako. Hindi makapaniwalang saad ni Kyla. Oo, noong sanggol ka pa lang ay nakita ka namin sa basurahan. Kinuha ka ni Ate Magna at dinala ka niya sa bahay niya. Tuwang-tuwa siya sa iyo. Kaya nagdesisyon siya na ampunin ka. Natulala si Kyla dahil sa kanyang natuklasan. Ano? Palagi ko siyang sinasagot ng pabalang. Mas pinili ko ang ex-boyfriend ko kaysa sa kanya. Yun pala, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Alam mo, kahit hindi kanya obligasyon, ay pinalaki kanya at pinag-aral. Ginawa niya iyon dahil gusto kanya magkaroon ng maayos sa buhay at hindi para perahan ka. Ang totoo, ayaw niyang humingi ng pera sa iyo, pero wala siyang choice dahil may sakit siya. Kailangan niya ng pera pampa-check up. Po, may sakit si nanay? Oo, ilang buwan na ang ubo niya. Palagi rin siyang nahihirapang huminga. Bumagsak ang mga balikat ni Kyla dahil sa mga nalaman niya. Nag-aalala siya para sa kanyang ina, kaya nag-file siya ng leave sa trabaho. Agad naman yung naaprubahan kaya umuwi siya sa probinsya. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang nanay niya na nakaratay sa kama. Maputla ang kulay nito at malaki ang ipinayat nito. Kyla, ikaw na ba yan, anak? Opo, Nay. Ako po ito. Sorry po, dahil ngayon lang ako dumalaw. Sorry din po sa lahat ng pagkakamali ko. Mangiyak-iyak na sambit ni Kyla. Kalimutan mo na iyon, anak. Ang mahalaga, narito ka na. Tugon ni Aling Magna. Kahit nangihina ay nagawa nitong ngumiti. Gusto ko din pong magpasalamat sa pag-ampun mo sa akin. Dahil sa iyo naging maayos ang buhay ko. Sorry po dahil sinasabi ko na mukha kang halimaw. Kung tutuusin, ako ang halimaw sa ating dalawa. Dahil masama akong anak. Puro kabutihan ang pinakita mo sa akin. Pero hindi kita nirerespeto. Malaki din naman ang naitulong mo sa akin, anak. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng rason para mabuhay. Magiliw na sambit ni Aling Magna. Parang hinaplos ang puso ni Kyla kaya napangiti siya. Nay, pangako, babawi ako sa iyo. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo. At hindi na kita iiwan. Isasama na kita papuntang Maynila at doon kita ipapagamot. Sige anak, gusto ko yan. Gusto na kitang makasama. Tuwang-tuwa na saad ni Aling Magna. Pagkalipas ng ilang araw, ay bumiyahe na sina Kyla at Aling Magda patungo Maynila. Nagdesisyon si Kyla na ipa-check up ang nanay niya sa private hospital, kaya nalaman niya na may komplikasyon ito sa baga. Pero ayon sa doktor, hindi malala ang sakit nito. Ang kailangan lang nitong gawin ay regular na uminom ng gamot. Pagkalipas ng isang buwan ay tuluyan ng gumaling ang nanay niya at naiuwi na niya ito sa kanyang apartment. Unti-unti nang naayos ang relasyon ni Kyla sa nanay niya, kaya mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan upang magtrabaho ng maigi. Hindi na rin siya nagkaroon ng interes na hanapin ang biological parents niya. Para sa kanya, si Aling Magda lang ang nanay niya.
At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!